Annyeonghaseyo mga tropa. Topic natin for today's video is conjugation. Hindi pa kayo marunong mag-conjugate, makinig kayo. Sa dictionary, ang makikita nating form ng adjective at saka ng verb, may dalagi siya, di ba? Kada, uda, mokta. Ayun yung tinatawag natin na dictionary form na makikita natin sa mga dictionary. Ngayon pag nagko-conjugate tayo, ang kinukuha lang natin dyan mga tropa is itong word stem. Alin yung word stem dyan? Pag tinanggal natin yung mga tinanggal natin yung ta, ayun yung word stem. Yung ibang tawag kapag sa verb, verb stem. Pag sa adjective, adjective stem. Ngayon yung conjugation, dun natin ibine-base sa word stem. Ngayon naman, pag nakuha na natin yung word stem, itong rule na to mga tropa, ito yung ginagamit natin sa pagko-conjugate ng adjective o ng verb. Kapag yung adjective o verb, yung huling vowel niya ay a o u, ang conjugation niya sa dulo ay ayo. Ngayon kapag hindi siya a or hindi siya u, lahat ng vowel na maliban sa a or sa u, magiging conjugation natin sa dulo niyan ay o u. Example, itong kada. Kada, sinabi ko sa inyo, tatanggalin natin yung ta para makuha natin yung word stem. Siya ay magiging ka. Ngayon yung ka, hanapin natin yung vowel niya. A. Yung a, dito sa ating rule, kapag daw a, ang ilalagay natin ay ayo. So, magiging kaayo. Ngayon nilagyan ko siya ng question mark mga tropa. Bakit? Kasi may rule pa din yan mga tropa, ano? Kapag yung vowel sa word stem ay nasundan ng isang vowel dahil sa ating conjugation, ang mangyayari dyan mga tropa, magme-merge yung dalawang vowel na yon. Ngayon, kung magkapareha naman siya, tatanggalin na natin yung isang vowel na yon. Tapos, ang ititira na lang natin ay yung yo. Gagets nyo ba mga tropa? Basta yung isipin nyo na lang mga tropa, pag nag-merge yung dalawang vowel na magkapareha, isang vowel na lang yung matitira. Ganun mga tropa. Kung yung vowel ay a, tapos yung sunod ay a, isang a na lang yung matitira dyan. Kaya naging kayo. Tignan nyo to mga tropa, itong uda. I-ano natin siya, i-conjugate natin itong uda. Tanggalin natin yung word stem na u. U. Dito sa ating rule, kapag ka u, ayo ang ilalagay natin no, sa conjugation. Dito sa ayon sa ating rule. Ngayon, magiging u-ayo. Dito mga tropa, parehas din. Katulad ng kada natin na ang uda at yung conjugation natin ay parehas na vowel magkasunod. Ngayon, magme-merge din siya, magsasanib yan. Kaya, ang magiging vowel natin ay yung combined vowel na wa. Tapos, pag kinonjugate na natin siya, diretso, wayo. Ang bali ang naging conjugation ng uda ay wayo. Kasi sabi ko nga, pagka parehas vowel magkasunod, magme-merge siya, wayo. U, kita niyo mga tropa, yung u, tsaka yung a, nag-merge siya, no? Ngayon dito, yung sa a, kada, pag nag-merge siya, mawawala na yung isa kasi dito na yan, parehas na yan. I-gets nyo ba, mga tropa? Ngayon, i-conjugate natin to, yung merong pachim, mokta. Sabi ko, mokta, kunin natin yung verb stem na mok. Mok. O, yung mok natin, wala siyang a, wala siyang o. Ibig sabihin, ang ilalagay natin na, ang gagawin natin conjugation ay yung oyo. Mogoyo. Dito mga tropa, wala siyang magiging merging. O hindi siya magsasanib kasi meron tayong pachim. Ang pachim sa Tagalog ay final consonant. Sa English pala.
Sa Tagalog, huling katinig. Sagwa na pag Tagalog. Consonant na lang natin. Final consonant. Yan mga tropa. Ang naging conjugation natin ay mogoyo. Hindi siya nag-merge kasi merong patchim. Tapos yung conjugation natin na ang vowel natin dito ay O. Hindi siya A, hindi siya U. O siya, di ba? O. Kaya ang naging conjugation natin ay itong oyo, mogoyo. Bigyan ko pa kayo nung katulad ng kada. Sada ngayon ang ating gagawin. Sada. Sada is to buy. Ngayon, katulad ng sinabi ko, tanggalin natin yung word stem niya. Ang word stem niya ay sa. Katulad ng ka, meron siyang a. Susundin natin yung rule. Ang idudugtong natin ay ayo. Ngunit, sabi ko, kapag magkasunod yung dalawa na vowel, kasi wala tong patchim, ang magiging conjugation niya ay sayo. Kasi nag-merge na nga yung dalawang a. No need na ilagay na sa ayo. Nag-merge na siya kaya sayo na lang. Katulad ng kayo, ging sayo. Bigay tayo ng isang adjective mga tropa tapos punta tayo sa past tense. Paano tayo mag-conjugate ng past tense? Kilda. Kilda is long. Kilda, kunin natin yung kanyang word stem. Kill. Ngayon sinabi ko, hindi siya A, hindi siya O. Kaya magiging conjugation niya ay oyo. Dahil may patchim, hindi naman siya magkarugtong na dalawang vowel. Idediretso lang natin yung oyo. Kiroyo. Dali lang yan mga tropa. Mahirap lang dyan mga tropa yung mga irregular verbs. Mamaya sabihin ko sa inyo yung mga irregular. Na sasakit yung ulo nyo pero dapat tandaan nyo kasi may mga sarili silang conjugation rule. Irregular conjugation para sa mga irregular verb. Past tense tayo. Paano mag past tense? Kunin natin yung kada. Ang kada, ganun din, kunin natin yung word stem. Dito naman mga tropa, yung rule natin. Kapag ka, ganun din kapag ka a or o, ang magiging conjugation natin dyan ay asoyo. Ngayon kapag ka hindi siya a, hindi siya o, lahat ng vowel, basta hindi siya a or o, ang magiging conjugation natin ay osoyo. Dali lang na. Ngayon, etong kada. Ang kada, tulad ng sinabi ko, a siya. Yung vowel natin ay a. Ang dudugtong natin ay itong kaasoyo. Ngayon, dahil mag-merge yung dalawa na a, matitira na lang yung soyo. Ang magiging conjugation natin dito mga tropa ay kasoyo. Ngayon, nasaan yung a na ito? Nandito siya. Nag-merge na yan mga tropa. Kasoyo. Ganun din sa ating sada. Ang sada ay word stem niya ay sa. Tapos ang sada nga pala mga tropa is to buy pag bumili, ganun, bumili. Word stem niya, magme-merge yung dalawang a, kukunin na lang natin yung sangshiyot, tapos oyo, ilagay natin dito sa soyo. Diba? Paano yung uda? Yung tukam. Tukam is, yung word stem niya ay u. Ngayon, nagtatapos siya sa a. Dito natin mga tropa ngayon, pag merge natin siya, yung a, lalagay natin dito, tapos, soyo. Wasoyo. Nasaan yung a? Dito yung a. Wasoyo. Naging combined vowel siya mga tropa, Kasi, pinag-merge natin yung o, tsaka a. Bigyan ko kayo ng isang verb na nagko-combine naman dito sa oda. Sa osoyo.
Yung hindi siya A, hindi siya O. Ito mga tropa, Mashida. Ang Mashida is to drink. To drink yan mga tropa, no? Minom. Ang to drink, pag kinuha natin yung word stem ay mashi. Diba? Ngayon kapag diniretso natin siya mga tropa, na kapag gagamitin natin itong yung rule sa conjugation, dapat siya ay magiging mashi o soyo. Diba? Pero ito, mali ito mga tropa, no? Kasi, katulad ng sinabi ko, kapag dalawang vowel magkasunod sa conjugation, magme-merge siya. Ngayon, pag nag-merge siya, ang magiging tama is masyo. Tapos kunin natin nasa baba, masyo, soyo. Kita nyo mga tropa kung paano nangyari yun. Nangyari yun kasi nag-combine yung mashi o so, yung I at saka O. Pag pinag-combine nyo kasi yan mga tropa sa conjugation, ito yung kalalabasan niya, no? Yo na vowel. Katulad din ng kajida. Kajida is to take. Ngayon, kunin natin yung word stem kaji. Ngayon, hindi siya A, hindi siya O. Dito yung ano natin, ano, yung rule natin. Hindi siya A, hindi siya O. Katulad din siya ng Mashida natin kanina. Magiging conjugation natin ay kaji o soyo. Pero dahil dalawang magkasunod na vowel, magme-merge siya. Ito rin, no? Ito yung magiging vowel natin kasi nag-merge na siya, mga tropa. Kajos soyo. Ngayon, ganun din yan ng mga tropa dun sa ano, sa present tense. Yung Mashida, kapag kinonjugate mo sa present tense, masyoyo. Nasaan yung oyo? Nandito yung oyo natin mga tropa. Ito yun. Nag-combine siya. Nag-merge yung nag-combine yung I at saka yung O na vowel natin. Sana naiintindihan nyo, no? Ito, katulad nito, kajida, paano natin siya sa present tense ay jo. Kasi nga, nag-combine na. Past tense ulit tayo, no? Gawin natin past tense yung mokta. Paano ang mokta? Kunin natin yung verb stem, mok. Tapos, yung ating rule. Kasi hindi siya A, hindi siya O. Ito yung ating vowel, mga tropa. Kaya ang magiging conjugation natin ay osoyo. Ngayon, hindi siya nagtatapos sa hindi magkasunod yung ating vowel. Kaya dire-diretso lang. Mokosoyo. Dali lang, no? Ngayon, future tense tayo mga tropa. Ngayon mga tropa, sa future tense naman natin, iba naman uli yung rule niya. Ang rule natin sa future tense, pagka yung ating verb or adjective ay nag-end o nagtatapos sa vowel, yan, naging ano na yung L ko. Ang i-add natin ay real koeo. Ngayon kapag ka naman nagtatapos siya sa consonant o sa ating final consonant, ang idudugtong natin sa dulo na para sa ating conjugation ay koeo. Ito yung ating rule mga tropa. Vowel, koeo. Pag consonant, koeo. Real to mga tropa, ano? Tignan niya mga tropa kung paano natin gagawin yan. Kada tayo sa kada. Kada is to go. Kada, kunin natin yung word stem. Ka. Ang ka nagtatapos sa vowel, which is yung A. Anong makikita natin sa rule? Sa rule, kapag ka vowel ay real koeo. Kaya magiging conjugation natin mga tropa, real koeo.
Kueyo. Nabubul pa rin ako dyan, ano, nalilito pa rin sa Koyeyo at saka Kueyo, no? Pero ang tamang bigkas dyan, mga tropa, Kalkueyo. Kalkueyo. Pero nasanay na ako ng Kalkueyo eh. Kaya parang ganun din na din kasi yun pagka binibigkas mo. Sila na lang nakakaintindi dyan na mali yung bigkas mo, yung mga native Korean. Pero yung sa mga hindi naman maalam, kahit ganyan bigkas mo, may gets din nila yan. Gets din ng mga native yan na pag gano'n ang bigkas mo na kuyeyo. Pero mas maganda matutunan mo kung paano bigkasin yun. Ano. Pero nakakalito hanggang ngayon, nililito pa rin ako dyan eh. Kalkueyo. Kalkueyo. Nakita nyo mga tropa, no? Yung Ryul, Koyeyo, kasi siya ay nagtatapos sa vowel. Ngayon, kung ang adjective o verb natin nagtatapos naman sa consonant, tulad nito, ano ba? Ito mga tropa, adjective tayo. Jakta. Jakta is to be small o sa Tagalog ay maliit. Jakta, kapag kinonjugate natin siya, nakikita nyo yung ating word stem ay nagtatapos sa kiyok, which is consonant. Kaya yung ating susundin na rule ay yung ulkuyeyo. Kaya siya ay magiging jagul koeyo. Dali lang, no? Vowel lang tsaka consonant yung titignan natin. So, sabi ko din, madali lang siya kapag siya ay regular verb o regular adjective. Kasi pagka irregular, may sarili silang conjugation pattern. Ginamit natin sa task na gamitin natin siyang future tense. Sada sal koeyo. Uda ul koeyo. May space yan dito mga tropa. Ano nyo naman, may space yan. Pagka nagko-conjugate kayo mga tropa, may space yan ha. Mashida. Mashil. Para makita nyo. Mashil. Koeyo. Ngayon, dito tayo mga tropa sa hada. Paano i-conjugate yung mga hada verb? Hada verb. And or adjective. Pag sa hada verb or adjective mga tropa, madali lang. Kasi ang i-add lang natin dyan mga tropa, isa lang. Yo. Pag past tense, mamaya past tense. Yo yung idudugtong natin ng mga tropa, no? Ito yung pagkakaturo nila, no? Pero sa akin parang hindi ko maintindihan kung bakit ganun na. Papaliwanag ko sa inyo. Hada, kunwari, kung buhada. Kung buhada. Kung buhada is a hada verb which is to study. Bakit siya hada verb? Kasi nagtatapos siya sa hada. Yung mga hada verb natin, yun yung mga nagtatapos sa hada. Or adjective na may hada, hada adjective. Ngayon kapag kinonjugate natin siya mga tropa, ewan ko lang kung sasangayon kayo sa akin, ano. Kasi kukunin natin yung word stem na kung buhada. Kung ha. Ngayon, kukunin natin tong sa rules niya na ito daw yung ilalagay natin na yo. Magiging salita niya kung buhayoyo. Ngayon, kapag ka nag-merge siya, kasi nga magkasunod yung dalawang vowel, ang magiging conjugation niya mga tropa pag ganito. Kung
heyo. Di ba? Kung buhayoyo. Kasi dito kung makikita nyo dito, kaya siya nagiging, ito. Katulad ng uda. Kaya siya naging wayo dito pag pinag-combine natin yung dalawa. Kasi katunog siya. Uwayo. Ngayon yung magiging final natin, wayo. Uwayo, pinag-say, wayo. Mapapansin nyo yan pag nag-conjugate. Yung conjugation niya, yung magiging final conjugation niya, magkatunog lang siya para dun sa magiging final na conjugation nyo. Basta, ganun. Pagka nag-conjugate may mga realization kayo na Pero, basta, yaman na siya. Basta yung ating conjugation dito, ang tamang conjugation ay ganito, kung buheyo. Iba-iba pang hada verb. Undong hada. Undong hada is to exercise. Pwede rin siyang to play a sport, no? Undong hada, kunin natin yung verb stem niya. Undong ha. Gamitin natin yung rule natin. Heyo. Magiging heyo siya, no? Undong heyo. Sa example natin, adjective naman tayo mga tropa. Adjective. Chinchol hada. Chinchol hada is kind. Kind to mga tropa, no? Kind. Chinchol hada, kunin natin yung kanyang word stem, adjective stem, chinjol ha. Chinjol ha. Pero yung ating, pag kinonjugate natin siya, chinjol he yo. Ba? Dali lang yan mga tropa. Tandaan nyo lang pag hada verb. Para sa akin, para mas mapabilis kayo, pagka hada verb mga tropa. Yung mismong hada, yung mismong hada mga tropa. Hada is to do yan mga tropa. Do. Ngayon kapag kinonjugate natin itong to do na hada, ganito na lang para mapabilis kayo mga tropa, no? Ang conjugation natin, sa isip nyo na lang, ang gawin nyo, pagka may hada, ito yung tandaan nyo. Iyo. O, ganito na lang. Yan, mali. Ito lang. Kagulo na. Iyo. O, ito lang mismong ito. Yung guhit na ganan. Ayan lang yung tandaan nyo pagka-hada. Kasi kapag yung hada, kinonjugate natin siya, kunin natin yung word stem niya. Yung word stem niya ay ha. Ganito yung mangyayari dyan mga tropa. Kasi nasabi ko tandaan nyo lang ganan eh. Diba? Ha. Gagantuan mo lang siya eh. Oh, tapos yo. Conjugated na. Ba? Simple tricks lang yun. Gaganon mo lang oh. Dali no? Kasi may din tayo dyan mga tropa. Mamaya pagka ipapaliwanag ko sa inyo. Yung mga natin na adjective natin na nagtatapos sa hiyot. Parata, palgata. Ganito lang. Kukulwitan nyo lang ganyan eh. Conjugated na yun eh. Maya. Ito muna tayo. Past tense natin to. Sa past tense, dali lang. Dahil tinuro ko sa inyo yung kulwit lang. Ganun na lang gawin natin mga tropa. Kulwit. Tapos, soyo. Diba? Parang yung nandito. Soyo. Kasi ito yung pinaka niya eh. Sa past tense. Yung sangshiyot. Ganun na. Para malaman mo na past tense siya. Ito, kulwit mga tropa. Tapos yung soyo. Tingnan niya. Kungbu ha. Kungbu hada is to study. Ngayon pagkainan na natin siya,
kinonjugate natin siya in past tense. Wait lang. Ching! Tapos, soyo. Past tense na yan mga tropa. Kung buhes soyo. Oh, itong undong. Undong ha. Ayan yung ating verb stem, no? Kulwitan mo lang na ganyan. Dito yung ating rule. Tapos, ang siyot, soyo. Oh, past tense na yan. Oh, dito, yung adjective natin. Adjective yan mga tropa, yung chincholada kasi kind siya. Yan, mali pa yung ating ballpen. Chol ha. Yung ating adjective stem. Adjective stem. O yung ating word stem. Kulwitan mong ganan. Tapos soyo. O, past tense na yan. Dali. Ganun lang yun. Pupunta tayong future tense. Future tense. Sa ating future tense, napakadali. Ito lang. Kuyeyo kasi nagtatapos lagi siya sa vowel kasi nga hada. O, vowel na yung dulo niyan lagi. Sundin lang natin yung rule. Ito lang mga tropa ng real. Tapos, koeyo. O, paano? Kung sundin natin yung rule. Kasi parehas yan dito mga tropa, no? Yung rule natin sa pangkalahatan. Kasi nagtatapos siya sa vowel. Yung magiging future tense natin ay laging ito. Real, kuyeyo. Diba? Gets nyo ba? O. Ko-e-yo. Pagka undong, ang undong, paulit-ulit tayo na siya ay to do sport or to exercise. Undong ha. Vowel siya. Kaya real, ko-e-yo. Ngayon, kapag yung isa naman, chinjolada, yung ating adjective na chinjol, ha, hal, ko-e-yo. Basta may ano yan na mga tropa, may space yan dyan. O, diba? Ganun lang. Madali lang. Turo ko ba sa inyo yung yung ating mga irregular? Sige, pahapyawan ko kayo ng mga irregular natin, mga tropa. Dito muna tayo sa mga kapag yung dulo ay ru. Irregular yan mga tropa. Pag nagtatapos sa ru. Example natin. Muruda. Muruda is to not know. Or don't know. Hindi alam, ganun. Sinabi, muruda, mulayo is hindi ko alam. Ngayon, paano i-conjugation? Paano i-conjugate yan? Kita nyo mga tropa, yung ating adjective to mga tropa, Ang ating adjective ay ru. Nagtatapos sa ru. Kasi kukunin natin yung word stem niya ay ru. Tanggal natin yung ta. Mahaba na pala mga tropa, Ang gagawin ko sa susunod na video ko na lang i-upload yung yung mga irregular natin. Sa ngayon, pag-aralan nyo lang muna to. Kapag beginners kayo, medyo madaming sauluhing rules na to ng conjugation Kaya, sauluhin nyo lang muna yung mga pattern o yung rule nito. Basta yung irregular, iba yung conjugation yan mga tropa. Yung mga irregular verb at irregular adjective. Ipaliwanag ko na lang sa inyo mga tropa sa susunod na video, Pagka ako na lang,